Buwisit! Wala din nangyari sa mga pinaghirapan natin! Kaya nga eh. Naglaway pa naman ako sa dami ng pera. Sino bang hindi nangihinayang? Pati nga mga tao ko nadamay eh. Paano na tayo, Nay? Paano na ako? Paano yung anak ko? May pera pa naman tayo. Yung mga nakulimbat ko. Kasahin na lang natin. Susan, nabawasan na yon. Pinambili namin ng baril. Binayaran na rin namin yung mga tauhan. Buwisit na Robert yan! Akala ko nautakan ko na sila pero natalo na naman nila ako. Mitzi, wala na tayong magagawa. Sinubukan naman natin, di ba? Kaya lang pumalpak talaga yung bentahan eh. Naisahan tayo ni Robert eh. Ang mahalaga, nakatakas tayo. Buhay tayo. Pero Susan, kailangan na rin nating umalis. Dahil kung hindi, dalawa lang ang babagsakan nyo. Kulungan o libingan. Di ka naman nawala, naka-uniform ka pa rin eh. Iba lang yung wala eh. Anong department po? Sir. Maraming salamat sa suporta ninyo at mahigit sa lahat yung pagmamahal ninyo. As you all know, hindi biro itong pagdaanan ko. Pero ngayon at nandito na ako, meron lang akong gustong ilinaw. Alam ko kung may nangyaring mga kaganapan, mga kaguluhan, at may nangyaring mga paghihimasok, mga pangyayaring hindi natin ginusto. Muntik nang mawala itong ating grocery. Pero dahil binalik na ang leadership, gusto ko hong ibalik kay Gina ang pagiging presidente ng ating kumpanya. Welcome back, Ma'am Gina! Sa wakas, bumalik na ang original! Thank you. I promise this time, I'm gonna protect not only the supermarket, pero yung pamilya na nabuo mo dito. You go ahead. Thank you, Chief. Ilang buwan na nakakataan. Di pa rin nila nahahanap si Susan at si Betsy. Wala ba silang kahit anong lead that? Well, posible wala na sila sa Manila. Maring nasa probinsya na siya, pero hindi nila matuntun eksakto kung nasan siya. Ang problema pa, Dad, wala na rin silang kamag-anak dito na pwede natin mapagtanungan. Kaya kahit ang mga pulis nahihirapan na matuntun sila. It's been months. You know, by this time, malaki na ang tiyan ni Betsy. Siya mga anak anytime. Mas iniintindi ko yung kapakanan ng bata.
I understand. Gina, kapatid mo pa rin siya. Hindi ako papayag na lumalak siya sa poder ng mga kriminal. Kahit mahirap lang tayo, nak, lalaban pa rin kita. Kahit anong mangyari. Makakalaya din tayo. Makakatakas. Bibigyan pa rin kita ng magandang buhay. Promise yan. Ano, Susan? Ganito na lang ba tayo? Huwag ka mag-alala. Pagkapanganak ni Betsy, magagamit natin yung bata para magkapera. Paano ka naman na sigurado? Papayag yan, anak mo. Naawa talaga ako sa kalagayan ni Dad ngayon. Ramdam ko siya dahil tatay din ako. Nag-aalala siya sa magiging lagay ng anak nila ni Betsy. Kasi hindi pa natin mahanap ang Betsy na yan. Alam mo, sa totoo lang, wala akong pakialam kung mamatay pa si Betsy. Kapatid ko ang iniisip ko. Alam mo, Mahal, ginagawa naman ng mga pulis ang lahat. Natrace naman nila yung posibleng kasama nila Aling Susan at Betsy. Brian Yabut ang pangalan. Yung sindikato na yun. It's still a dead end. Walang gusto magsalita sa lahat ng mga na-interview natin na nakakakalala sa kanila. What is it? Si Maki, may nakuha daw siyang info. May kapatid pala yung Brian na yun. Kapatid sa labas. Baka may alam to. It's a long shot, man. Kaya nga wag muna natin to sabihin kay Dad para di siya umasa. Pero kikilos na ako. Pupuntahan ko tong kapatid ni Brian. Aalamin ko kung may alam siya. Ito palito na naman ako. Pwede ka ba makausap? Tungkol saan? Tungkol sa kapatid mo, si Brian.